Ayan, meron po tayo update dun sa nangyaring pagrarant po nung isa nating kapatid na XMCGI. Meron na pong nangyaring improvement dun sa lokal nila, sa lokal ng Santa Lucia, Pasig. Ilalagay ko na lang po dito yung story ng buo, no? About 30 minutes po yun. Para for context lang po. And then afterwards, ilalagay ko po yung update dun sa dulo. Ganun Shout out pala. Po. na daw yung lokal. Sige, may ano na. Sige, Oh, anong pwede lokal? na. Lokal daw ng Santa Lucia. Shout out sa inyo. Oh my gosh. Ayan na. Sa may Pasig ba yan? Sa may Pasig? Oo. Parang Oh, alam ko yan. shoutout Santa Parang alam ko Lucia, kasang gabi yan. Pasig. Santa Lucia. Hanapin natin. Google Maps siya nga. Pwede sa akin link. Hindi, kasi masama yung ginagawa nila eh. Ito na yung lokal nyo. Oh. Baka ano, Tama ba to? wala na Nana? nga tinulong na pababa sa lokal mo eh. Ito ba? Tapos sarili mong pampera. Sa may ano yan? Night blood ko kasi yan. Hindi Ay, ko hindi alam po. yung... Hindi ka pamilya. Oo. Sa Pakigalaw may nga, Pasig. basa. Oh, kita mo, nabubura na po ang nakasulat na ano, Santa Lucia. Mukhang ano na, masa 3 years old na yung ano, hindi na maintain. Ayan si Red. Red, Yung Karatula. ito ba lokal nyo? Oo. Grabe itong mga to. Pinopost daw yung mukha nila sa screen tuwing after pagkatipon. Yan daw. Anong klase kayo? Good work sa ibang tao, pero sa mga umalis, demonyo, papahiya nyo pa. Brox, ano daw Siyempre, sabi? Pag pinopost Pinopost, yung mukha. Huwag kausapin, huwag lapitan, iwasan. Ganon. Tapos ang nakalagay yung mukha ni Red tsaka Iwasan. ni Night Blood. grabe Oo. na. Kapal naman ang mukha ng mga taong yan. Dapat nga yung mga nandoon, ano eh. Huwag lapitan. Yan Yun ba yung may pag-ibig? Correct. Pag-ibig yon sa kapatid na umalis. Hindi, Napait yung hindi, ulo yan to. napagutusan lang sila. Respect na lang. Exact. Walang respect. Napagutusan lang sila. Napagutusan lang sila. Sila napag-utusan lang. Pero kung Maring alam mo, wala ba silang napag-utusan sariling lang, bro. wala silang sariling pag-iisip Hindi. sa contribution ng dalawa? O hindi sila ang may ano. alam, kaya dito sila makapagreklamo kasi wala silang yung di daw mapicturean nung nung nagmalasakit sa kanila eh. Hindi Grabe ang kakapal ng mukha ng lokal na yan. Pero Ang kapal nyo. grabe no. Mm-mm. Parang kala mo Wala. Kalma lang. napakasama ng mga taong inaano nila porket umalis sa kanila. Bakit yung mga kay Enting may kaso, hindi nila pinost yung mukha? Yung mga kumuha talaga ng kaban. Yun. Kumuha ng pera sa iglesia, hindi nila dapat. ma-post. Mga siraulo yung mga nandyan. Mga Dapat sa ano sa central. magsalita. Kasi mga KNP yun eh. Sabay sa GC nagsend ng ganito din yung magandang kahapon po mga kapatid. Magpapaalala lang po kami sa inyo. May mga kumakalat po na mensahe, paninira sa ating pagsama-sama. Na nating mga kasama na humiwalay sa aral ng Diyos. Maaaring mag-message po sa inyo. Tulad po ng pagpapaalala sa atin ng ating mga ngaral, hindi po titigil ang mga yan sa mga paninira sa atin. Maging mapagmasid tayo, ingatan po natin ang pananampalataya na atin pong tinanggap sa samahan. Ayan. Tapos may talata pa, 2 Korinto 11:3. Grabe naman. Andiyan si Red. Red, it's your time to take revenge. Ayan na. Hello po. Yun. Ginagamit yung ano, yung So, totoo ba to? Pina-flash yung mukha niya? Opo. May kapatid po kasi na nagmalasakit nagpunta dun sa ako kung malalaman nila to pupunta sa bahay ng ng in-laws ko kasi siguro nagtataka siya bakit kami ginaganon kasi hindi naman kami gumawa ng masama. Basta kakilala kami nung kapatid na yun na hindi pa siya kapatid, kilala na yung mga in-laws ko. Nagtataka siguro bakit ginaganon kami sa lokal. Tapos sinabi nga na, sis, pina-flash yung mukha niyo sa sa lokal Sabi, habang daw Grabe. sinasabi nung
media ko no na iwasan daw po kami, huwag kakausapin. Tapos sabay message po sa GC na po yung iwasan niya daw po kami kasi daw naninira. In fact, wala naman po kaming kinakausap. Saka hindi kami Mm. naninira. Never naman kami nag-post sa kanila sa Facebook. Nitong nakaraan lang na nag-post na ako, nagrant na ako kasi unfair yung ginawa nila sa amin. Wala naman kami ginagawang masama sa kanila. Umalis kami ng tahimik dyan. In fact, nag-rebate pa Mm. kami dyan. Nagpakapuyat pa ako dyan bago ko umalis. Bakit nila kami ginaganito na nanahimik kami? Ano ba naman Di, iglesia to? parang gigil na gigil sila sa yung pinost po ata nila yung kay Brad Onat, yung before and after. Yun po. Pinlash po sa screen. Actually, Ay, buong oo. mag-anak kami. After ng buong mag-anak kami pina-flash, pati yung mga in-laws ko, pati kami mag-asawa. Natataka lang ako kasi hindi naman Grabe. kami scammer, bakit kami pina-flash? Wala kami in-scam. Di ba usually scammer yung pina-flash para, pinopost yung mukha para iwasan, ganun. Wala naman kami in-scam dyan, Brad. Actually, proud kaming sabihin na ginugol namin yung buhay namin dyan. Financial, emotional. Tapos ganyan yung Oo. gagawin sa amin pag umalis na kami. Kala mo nga, hindi kami kilala pag nasasalubong namin sa kanto kahit gusto namin batiin ng hello Tapos sasabihan kami na sinisiraan namin yung samahan nila. Unfair lang kasi wala kaming boses Buti nga dito sa Broccoli TV, nakakapagganto kami. Kasi pagka yung exiter, wala kang boses. Pagka ginaganyan ka na ng mga members din sa MCGI, wala kang boses actually. Buti meron ng ganito ngayon. Mm. Ayun, Ayan, papadala natin to kapag... sa kanila. Nung Saka pilat di niya ba, ako Red, kanina. actually Yung, binlock niyo sila, di ba? Kaya actually, wala na yung talaga tao, kayo dapat connection, di ba? Tapos ginanap pagka-exit kayo. namin, nung nakapag-decide na kayo mag-exit, actually, binlock namin lahat. Kahit talaga yung mga hindi namin masyadong ka-close or talaga pinaka-close namin, binlock po namin. Kaya imposible na nagkakalat kami ng mensahe na naninira kami sa samahan. Kasi binlock namin lahat Saan nila nakuha yung Mm. ganyan informasyon, di ba? Ano yung invento nila? Nakasulat naman yun kayo pagwiwikaan na masama. So, gamitan na nila ng mga Bible verses. O dapat, thank you ang nakalagay. Dahil natutupad sa kanila. Nakasulat. Bakit pinapaganon? Parang sineshame. Walk of shame, sabi dito sa comment section. Opo, ganun po One way ginagawa lang. sa amin. Saka wala silang authorization na gamitin yung picture nyo. Pinicturean kaya Opo. ng wala rin consent. Bukod pa po yung ginawa sa akin noong una, habang nakapila ako sa cashier sa SM, pinicturean ako ng walang paalam. Tapos Grabe. ikinalat sa GC nila. Tignan nyo, ito yun yung lumalaban, ganyan. Tignan nyo, itsura, putol na yung buhok. Ganyan ka, sa Diyos ang samahan na yan. Grabe. Mas malala pa to sa ibang church. Walang ganyan sa ibang church. Ano ba yan, guys? Mas maganda sana, Brooks, ipinost nila doon yung mga mukha ng mga chismosa dyan para hindi pa marisan. Hindi kami yung pinopost. Mm. So, yung mga nakikinig, taga-lokal ng Santa Lucia, pag finlash po ulit, videoan nyo po, picturean nyo sa inyo sa amin. Oo. Tingnan natin. Shout out sa inyo mga chismosa ng Santa Lucia. Lalo na mga opisyalis dyan. Ano ba yan? Kampi-kampi. Ang Gigil na pag-ibig. gigil sa Gigil na gigil sa crop top yan, mga Brooks, yung mga yan. Oo nga Sa lokal. Respect na lang, di ba? Wala na sa church nyo Ano pa? Wala silang ganun na word, Brooks. Walang respeto. Wala silang ganun. Ewan ko kay Kuya Daniel kung inaalaw niya yung ganyan. I-report niyo yung worker niyo dyan na nag-allow o officer na nakaisip niyan. I-report niyo kay Kuya. Kung wala siyang gagawin, then he's one of the culprits. Yun nga po, Brooks? nakakapagtaka. Opo. Nakasingit lang po Naiintindihan ko kung mukha ni Brooks ipopost niyo dyan O kaya mukha ni Adele. O yung dati, Okay pati lang. na mukha ni Soro. Diba? Basta ako naiintindihan pipila. natin yun Oo. Pero yung itong dalawang to, hindi nga yan madalas umakyat Narinig mo ba nagko-comment yan dito Hindi. sa atin? Hindi nga madalas umakyat. Tapos ito pa, yung contribution nila dyan sa lokal, hindi lang yung financial Di ba ito mga kwerto Choir. Nagpupuyat. Ilan yung nadala nilang kaluluwa? Umawit sila para doon, nagsilbi. Ano na lang yung mga ibang ito mag-isip nga kayo mga members dyan, no?
Ganyan ang gagawin sa inyo after lahat ng ginawa nyo. Yan, ganyan-ganyan. Nakakagigil sila. Ay, Broccoli TV na lang po tirahin nyo kung gusto nyo. Free kayong Broccoli TV ang tirahin. Hindi po yung mga gantong miyembro. Si Badong, try nyo. Oh. Ay, wala pong double meaning. Ano lang po. Si Kuya Del, try nyo din. Kaming mga frontliners. Grabe to. Now I wonder kung you guys, meron din kayo sa mga lokal nyo. Isipin nyo na yung mga lokal nyo. Baka meron na rin. Diba? Baka ito lang yung aware tayo. Si Ate Petch pala, meron din. Dapat updated yung payat na ako. Sino ba yung mga madalas Kaso wala na na akong magsalita? ipit nun. Si Dag. Baka si Dag Nasty meron na rin sa lokal nyo. Parang ang sarap sugurin no? Ba't di nyo sugurin, Red? Sama kang polis. Ayaw ni Brad ng ayaw ni Nightblood ng gulo. Ako kasi ready ako ganyan. Pero sabi niya wag na lang daw po kasi magulo. Nag-rant Di lang ba ako si si Soros yata, di ba? Sa inyo ba galing yung naka-flash na din yung mukha sa harapan ng lokal sa Baliwag. Si Brad Oo Soros. daw. Tama ba Oo. yun? Oo. Kami. Ayan. May apoy pa yata yung background. Binigyan pa ng arts. Ayan. Hindi, okay lang yan, Red. I-ano natin sila, expose. Ito naman ang purpose ng social media. Pag may ganyang injustices, dapat malaman ng tao. Pero bro, may yung letter ng autotiwalag natin na formal in-include ko yan na request to remove my personal data or information in your database. Pwede Ewan nga. ko lang kung i-honor nila yun. I don't know. Wala ka nang unless pakita nila sa ito, delete ko delete, confirm. Ganun. Otherwise, sasabihin nila. At saka, meron pa akong in-include na iba doon. Nakalagay doon, I am withdrawing my consent to private information and statement of faith and NDA that I may have signed under undue influence. Nilagay ko yan doon sa letter kung pag nilabas sa amin yung template, bahala na silang fill in the blank. Gusto nila ipanotaryo nila. Oo, ipapanotaryo. Saan po makakuha ng ganyang format, template? Andito sa akin. Binigay na ni si Asa? Sketch. Ayusin ko lang yung mga talata. Nyo, Talata, upload. lalagyan mo pang talata. Hindi ko nalagyan talata. Sabi ko, gumawa na lang ng version na biblically sila Kasi hindi ako parang hindi ko kaya lagyan ng talata-lata. Gamitin pa yung mga talata-lata. Pero nasa kanila yon kung gusto nila. Sige po. Ayusin natin, Brox. Tapos Share send ko sa inyo. natin kahit Google Drive, tas downloadable for everyone. Sa mga gustong tumiwalag na, gamitin niyo po yung sulat na yan. At idalhin niyo po sa officers and workers ng lokal niyo. Oo, nakalagay din doon na ayaw ko ng padalaw. You will not be welcome. You will not be welcome. My home will not be open for you. Nakalagay doon. Do not use my pictures. Don't show it on the screen. Anything like that. Or Apo. else. Diba? Saka po, di ba nagre-registration tayo? Inaalala ko yung mga information nga rin doon. Sana mabura. Kasama Isa pa kasing issue.
Ano yung, alam nyo ba yung nalagay sa Reddit na meron na daw disclaimer ngayon yung mga bago? Para Na. meron na silang pinipirmahan. Yung mga bago atang bautismo ngayon, meron na silang pinapapirma sa kanila. So parang gusto ko nga rin i-consult din kay attorney sana muna Ano para mas nakalagay? maayos. Hindi na, yun nga, NDA? hindi ko pa nakita eh. Oo, parang NDA style. Yung mga bago daw na nabautismuhan. Paki-confirm nga po 'yon kasi meron ako nabasa sa Reddit na may ganun na ngayon ng MCGI eh. Mm. Hindi Anong klaseng no? church yun? MCGI Meron, walang iba. meron pa yata, how much is your salary? Monthly salary. May ganun silang survey. Naknante. Sige, dapat maging aware mga tao na may ganyan po sa church. Ah, Brooks, ito, may kausap ako ngayon. Ngayon habang nag-ano. Kapatid din, no? Sa dami ng baho ng MCGI na yan, nung una medyo skeptic pa ako nung sinabi mo na ito na yung worst. Ngayon napatunayan ko ito na yung worst talaga. oo nga Ano, eh. ma- yung meron, hindi lang na nagasalta yung iba, madami pa lang talagang cases ng rape dyan Oh sa my loob. gosh. Hindi na ako magpapangalan kasi medyo sensitive, no? Pero may mga lumalapit talaga at aware sila na maraming kaso dyan sa loob ng rape. Dyan mismo sa central. Hindi ako magpapangalan na. Kausap ko lang ngayon. Ano, maghintay lang po kayo kay Kuya Adel. Baka ano na rin, alam naman na, yung mga sinasabi ni Badong, mga nangyayari dyan sa loob. Mahiya kayo, MCGI. Nakagigil kayo, sa totoo lang. Opo. Daming baho. Matindi. Di umano po di umano. Nakakwento lang ganyan. We are not confirming anything. Pero ito yung nagkwento siya mismo eh. Opo. Still, wala po tayong definite na sinasabi. Sige po. Disclaimer lang. Grabe. Yung ansat, yung all the while, akala natin, ay hindi pa ka-level ng ni Kibuloy itong kasi wala namang criminal case, ganyan, sexual abuse katulad doon sa KJOC. Well, guess what? Correct. Diba? Grabe. Time will come din talaga eh. There will be a day of reckoning. Oo. Nakakilabot. Sabi ni Hakpak, di lang full of shit. Foolish na. Sabi ni White Knight yan eh. Sige, hindi na full of shit. Foolish pa. What the hell? Wala namang ganong term. Superlative ng full is foolish daw. Ang kulit niya. May naalala tuloy ako yung inner. Yung inner. Pinaka-inner. Inner circle. Grabe. Foolish. Sige. Red, may ano pa ba? Rant? Sagarin mo na. Okay na ba? Anong pangalan ng worker mo? Nilalamig ako, Brooks, kapag nagsasalita ng red dito, kaya malimit akong umakyat. Pagka na bubuksan yung mga ganitong ginawa sa amin, parang, alam mo, epekto sa akin, nanlalamig ako, literal. Parang hindi ko maano yung sarili ko. Siguro, tigil yung galit. Parang, kinimkim ko kasi, mula umpisa. Pinilit kong magpatawad doon sa ginawa nila sa akin. Yan, yung tatlong chismosa, balita ko, hindi pa rin tumitigil eh. Hindi pa rin tumitigil sa hobby nila na chismis. Naturingang Daconesa at mga Aposales. Huwag nyo lang idadama yung anak ko. Pag yan na-flash din sa sina, hindi kayo talaga. Nagkikling kayo ng sa Diyos tapos ginaganyan nyo yung mga membro nyo na umalis.
Ano bang ginawang masama sa inyo? Actually, wala kasi kami ginawang masama kaya diyan kami dinadaan sa ganyang atake. Flash na lang kami sa screen. Wala silang mahanap sa aming mali. Nagpakapagod kami dyan. Halos mahimatay na ako sa stage. Sumawit lang dyan. Nagsasabay ko yung trabaho ko, pagiging nanay ko. Tapos ganyan. Kasi sasabihin nyo kapag namumutla, sabi mo, mag-resign ka na kaya sa trabaho. Di ba ang galing ng advice? Mambira. Illogical. O yung Jaco na dyan, kilala yung mga in-laws ko, kilala yung pamilya ng asawa ko, hindi pa kapatid. Bakit mo kami pinost? Anong ginawa namin sa iyo? O sa inyo? Doon sa lokal na yan. Daig pa kayo ng mga bagong kapatid eh. Kapag nakikita kami sa daan kanina, kahapon, Thursday, may nakita ako sa labas ng bagong kapatid. Binati ako. Eh bakit yung mga lumang kapatid dyan, sila pa yung malalakas loob na ano? Dead mas sa'yo, kala mo wala kang ginawang mabuti. Member namin sa choir nung nakaraan, nasa lubong ko, parang walang nakita eh. Kabait-bait niya nung nandiyan kami. Kayong ganyan. May freedom yung mga tao. Piliin ko anong gusto nila. Kung mali na eh, bakit pa kami papatuloy? Diba? Kayo na lang magpakulto dyan. Ubusin nyo yung pera nyo yan, yung mga opisyalis dyan, yung diakono dyan. Ubusin nyo yung pera nyo, di ba? Mayayaman kayo, kuno, sabi nyo. Kayo yung kilalang mayayaman dyan sa lokal, ubusin nyo yung pera nyo dyan. Huwag na kayo mandamay. Mag-chismis kayo hanggat gusto nyo. Yun lang po, bro. Nanginginig ako. Apo. Kasi ayoko mag-iiyak dito, nakakahiya. May psychological effect. Nako. Isipin nyo ba yung mga ginagawa nyo dyan? Popost nyo yung muka? Umalis na nga eh. Ano pa? Respeto na lang. Hindi papasa sa ethics ng mga to eh. Glenn, etiquette. Alam mo ba yung etiquette? Spell etiquette, Glenn. At yan totoong church na to. Hindi man gagawin ni Kristo yun eh. Pinost niya ba yung mukha ni... Sino ba yung mga umalis sa Si Judas? Ay, hindi. Si Judas. Si Diotrephes. Sino yung mga kalaban ng ni Jesus? Si Caiaphas. Si Caiaphas. Mga saserdote yun eh. Sino ba? Grabe yun. Scribes and Pharisees, chief priests, elders, Sadducees. Wala namang pinost no. Brooks, wala pang picture na, wala pang camera. Ang point, hindi ganun si Jesus. He's full of love. Diba? Brooks, yan eh. Diba? Kasama yan sa sa gawain ng mga kulto. Ano pa bang aasahan natin dyan? Tapos sasabihin nila, mga nakatago sa maskara, hindi nagpapakita ng mukha. Yan yung gawain nila eh. Paano sasabihin ng mga fanatic, hindi naman kayo, hindi nga kayo makapagpakita ng mukha nyo. Mga duwag, sasabihin nila. Yan yung gawain nila, kaya ganun. Pag nagpakita, screenshot, kakalat social media, ipopost sa screen. Shining, di ba? Tama ba yung shining ba yun? Shaming. Oo, public shaming, di ba? Pinapatunayan lang nila na kulto talaga sila. Yan lang yun. Kaya kayo magising na kayo, yung mga nandyan, mga fanatic. Gagawin din sa inyo yan pagka nagkamali kayo dyan. Yun yung weird din dun eh. Yung sa mga, yung pag-uusapan ka, minamasama ka, tapos i-claim nila na sila yung mga hirang. Diba?
Di ba nila napapansin yung sa sarili nila na ano, nagkasalita sila ng masama sa ibang tao. Tapos i-claim nila sila yung maliligtas. Ang weird nun. Gagamit sila Mm. ng talata para masamain yung tao lumabas. Pinaalin tulad na sa ahas na ano, huwag daw magpadaya. Di naman kami, wala akong kahit isang piniem para hatakin, papalabas. Sila ang kusang nag-PPM sa akin. Alam na exit ako, tas closet sila. Pero never ako ang lumapit. Free sila, i-block ako at yung friend ako. O ayaw nila dumikit sa amin. Yun lang yun. Mag-assess kayo kung kayo ba talaga ang nasa tama o kayo ba talaga yung hirang na pinili ng Diyos. Kung tama pa ba yung sinasamahan nyo. Pakiramdaman nyo nga yung mga sinasabing rant ni KD, ito yung pagkakatipon nyo. Hindi na nagte-text yun, puro rant na lang eh. Di ba kayo na anong possession ng pagkataong loob? Ay nako. Oo. Saka, why are they threatened? Ng mga exiters. Bayan ng Diyos eh. Hawak mo yung truth. Kuno. Di umano. Ba't takot ka na ma-influensya yung mga kapatid? Kung totoo yan, matibay na muog yan. Kristo ba naman nasa inyo? Tama unawa niyo sa Biblia. Ba't kayo natatakot? Ipakita ba natin to? Red? Sure ka ba? Yung picture mo? Ano ba si Red? Sige bro. Para malaman nung nag-picture niya nakarating sa akin. Sige. Ayan na. Shoutout daw sa kumuha nitong picture. Explain mo nga, Red. Ano ba to? What's going on? Ito po yung ano kaka-exit ko lang nito kasi maayos pa yung damit. Okay pa yung dating damit ko pa to. May kapatid na nagmalasakit lang din na dating kaibigan namin na pinicturean daw po ako. Ito yung pinapakalat sa GC. Nakarating po sa akin. Ito. Ang pangit ng ginawa nila. Talikuran. Di man lang ako pinaharap para mag-post ng maayos, di ba? Grabe. Stalker mode. Ilang pagkakataon ako ginanyan, Brooks. Alam mo, may pakiramdam na laging may sumusunod. Paparazzi. Oh. Sabi ni Kinchay. Ganyan sila kadesperado. Sasabihin lumalaban na sa aral. Nagpaputol lang ng buhok, nag-iba lang, lumaban na sa aral. Paano kasi pinapatupad niya. Question, Red, ikaw ba yung naka-short na maikli? Or, Hindi ah. Yung nakapalda Ay. nga. ano siya? Okay na. Hindi, putol na po buhok ko dyan. Ano po sila? Kala ko yung naka-short na maikli. Di pa ako dyan Oo. Oo. Putol pa lang. Unang pa lang, putol na yung buhok. Akala ko sabi nagpaputol, maliit maikli kasi book nung naka-short eh. Kala ko ikaw yung sorry naman. Di pa. Kasi usually kapag bagong out ka sa iglesia, medyo ang starter na buhok ganyan eh. Parang hanggang pa lang. Parang chest level yung putol. Hindi pa maayos. Unang ko pa lang yan, kaka-exit ko lang namin ito. Pinost pala ako sa mga GC, hindi ko alam. Yung mga gumagawa niyan, nagawa niyo ba yan ng personal na kasalanan o ano man? Wala nga po eh. Hindi naman. Kaya O, siguro diba? Kaya ginaganyan kami. Mga sobrang kaoongas nito mga ito, no? Isipin mo, yan yung di ba? Kasi parang ang nangyayari sa kanila, nagpapaniwala sila sa mga sabi-sabi. Yung mga di ba, sabi nga ni Bes dati, yung mga, ang tawag doon may kasabihan, di ba? Yung mga naniniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. Nakakairita yung mga ginagawa niyo. At wala na kayong ginagawa. Kayo yung walang gagawing matino eh. Di ba? Sasabihin niyo yung mga lumabas, wala nang gagawing matino. Diba, Glenn? Yung mga kasama mo yung walang gagawing matino. Kahit na wala namang ginagawang masama sa inyo, gagawan niyo ng ganun. Public shaming niyo.
makakapal na mga mukha. You can just imagine yung tsura nung nagpipicture eh. Yung bang sumisimple. Oh, picturean ko siya. Yari ito. Sisend ko sa GC namin. Putol na buhok eh. Ang ano eh, no? Ang petty. Paputol lang ng buhok. Matinding kasalanan sa kanila. Galit. Ano yan, Brooks? Scoop. Scoop sila yan. Oh, use Cooper. GMA, use Cooper. Scoop nila yan. May kasamang ano yan sa GC. Tignan nyo. Dating choir, yung ganyan. Lumalaban na sa aral. Yung ganyan. Masaya sila dyan. Masarap kasi sa tiyan ng chismis eh. Eh, nagharap-harap naman kami sa worker. Wala naman sinabing ano. Kaya tanong ko, may problema ba kayo sa akin o sa amin? Wala naman masabi. Iyak lang ng iyak. Shout out sa'yo, nagsabi sa akin maputi lang at di kagandahan katulad mo. Sana maganda ka na ngayon. Ayos Ay, pa mahina. ngayon. Ang ganda Wala kaya nga ni effects, Red. Alam niyo, ang Mm. ganda ni Red. Gandang-ganda ako kay Red. Ito totoo hindi dahil sa kaharap kita. Lagi ko nga sinasabi. Hindi, pero biro. Gusto ko yung ganda ni Red. Meron mga mapuputi hindi naman maganda. Pero si Red maganda siya, promise. Sino nagsabi sa iyo nun? Tanga. Ewan ko sa kanya, ba't niya nasabi yun? Nanahimik ako bigla nila akong pagchichismisan. Gagawa sila ng GC, tapos may chichismis sila ng ganyan. May endearment pa kami. Take note. Tapos ganyan pala sila. Oo, mas magaganda yung mga lumalabas kaysa doon sa mga nasa loob. Di ba, pagka yung mga nasa loob lumabas, gumaganda, di ba? Kasi mukhang losyang pagka nandiyan sa loob. Hindi lang physically, pati ugali, character. Gumaganda. Yung mga nasa loob, chismoso, chismosa. Mosang. Okay. Itagdag mo na saka financially, di ba? Gumaganda Ayun, financially. Oh, everything gaganda yung ano. Mhm. Paparazzi, putek. Baka taga MCJ, Photoville. Grabe naman. Sarap pamunin ng suntukan yung mga ganyan tao eh. Kahit ako hindi ako personally involved. Kasi, syempre, mangyayari din sa akin kung sakaling ako. Di ba? Ay, sorry, fix na mute kita. Maingay kasi background mo. Ang sarap magmura eh. Nakakabwisit. Oo nga eh. Ang timtiman kaya ni Red dito. O, tsaka di ba, bihira naman yan magsalita dito. Hindi naman siya laging, unlike kay Ansat, di ba? Unlike kay, di ba? Akala ko play mo yung wina-warning ang kita. Hinihintay Sige, ko. play natin. Sis Ansat. Huwag kayong papakita kay Badong, guys. Yan lang kasi yung kaya nilang gawin. Pero yung totoo lang yung mga sinasabi nila natin dito, hindi nila magawa. Yan lang yung kaya nilang gawin. Yung public shaming, kumbaga, gawain talaga ng kulto. Hindi makikakaila. Wala talaga nga. Tama yung decision natin. Si Brooke. Pinatunayan lang nila. Tama yung decision ng mga umalis. Meron palang paparazzi sa MCGI. Diba? Anong purpose? Ipahiya, sirain si Sis Red. Kala ko ba hindi kayo chismoso dyan, chismosa? At hindi kayo gumaganti ng masama sa masama. Ano to? Ba't may paparazzi? Nakabalik sa kanya. Nag-circulate na sa mga GCs. Nakabalik kay Sis Red. Yung picture. What the hell? Inggit. Maputi daw kasi. Pag inggit, pikit. At least na-let out na si Sis Red. Issue na yan. Let's educate ourselves. Basic etiquette. Glenn.
Hindi mo kunan ng picture yung tao at i-circulate sa mga GC para pahiyain. Mas may aral pa yung mga nasa labas. Mas natutupad pa. Tinutupad pa nila yung mga aral. Kayo dyan, sa doktrina lang na hindi actually natutulan na nga. Pero sa gawa, hindi nyo na ginagawa. Hindi nyo sinusunod. Gawain niya ng mga walang modo eh. Saka kulang sa aruga. Yung mga ganyan. Sige. Thank you Sis Red. Puntahan natin yan Santa Lucia. Pag napasyal ako dyan, kausapin ko yung worker. Dumadalo para magbanal, tapos gano'n. Hate yun eh. So na yan lang yan, na hindi talaga sila nagbabanay. Mm. Yung nagbabanal dyan, MCGI, yung mga buwisit kayo. Patunayan yung kulto kayo. Mga ipokrito. Pag within themselves, okay. Ariin mong matuwid ang kapatid kesa sa'yo. Basta kapatid. Pero pag Exeter, matindi ang galit nila. Mabait din sila sa mga bisita. 'Di ba? Mabait sila doon sa mga kapatid, tsaka bisita. Love bomb. Natural na yun. Uhutatan pa nila eh. Ayun. Oo, 'di ba? Networking kasi yan eh. Recruitment agency. Pero pag umalis ka na iba na diwa mo, demonyo ka na. Maganda lang sa labas eh. Pero sa loob, may talatang ganun eh. Diba? Yun lang naman point natin. Merong mga churches na hindi ganyan ka-destructive. Eto talagang out ka na, hinahabol ka pa. Psychologically destructive. Okay, yan po. Napakinggan niya po yung story nung rant nung kapatid na kung anong ginawa sa kanila, etc. Ngayon, may update po siya. Sabi ni Sis Red, I remember yung podcast natin before, yung pinakita lokal namin doon, and then kupas-kupas yung signage, no? Naisip ko, mukhang nakapanood sila kasi bagong gawa na yung signage namin sa lokal. Tapos, tinaasan pa yung bakod para hindi makita ang local store sa loob. At yun ay ayon sa kapatid namin dyan sa lokal na nag-feed ng info sa amin. At saka hindi na daw po pina-flash yung mukha namin sa lokal. Salamat sa Diyos, sabi ni Sis Red. Need lang pala natin i-topic sa podcast para sila ay tablan. So ipapakita ko po sa inyo yung lokal po ng Santa Lucia ngayon. Sinend po sa akin yung picture. Mas maganda na po yung signage, mas malinaw, hindi na po kupas. And then nagkaroon na ng bakod para daw hindi makita yung local store sa loob. Ayan. At saka tumigil na sila ng pagpa-flash ng mukha nila, yung mga Exeters. So yan po yung magandang update. So maganda po, isumbong nyo po sa ating programa sa podcast. At i-call out po natin sila, parang tulfo ang dating. And then tawagin natin yung manggagawa, district servant, etc., MIC, para po mag-improve naman ang MCGI. That way, wala na pong magrarant dito. Kasi nasatisfy na po yung gusto nilang mangyari na justice for them. Hindi po yung sisiraan nyo ng talikuran at gagawin yung masama ang kanilang image. Yun lang po. Salamat sa Diyos.